Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer mula naman kay Joel. Attorney, pwede bang bigyan nyo ako ng idea tungkol sa trespass to dwelling? Balak kasi akong kasuhan ng aming kapitbahay dahil pumasok ako sa kanilang bakuran dahil kinuha ko yung nakatakas na aming tuta na pumasok sa kanilang bakuran. Maraming salamat, Attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede ka bang kasuhan ng trespass to dwelling kung ikaw ay pumasok sa loob ng bakuran ng iba na walang pahintulot ng may-ari? Ang provision ukol sa trespass to dwelling ay nasa Article 280 ng Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951 na nagsasabing ang sinumang pribadong tao na papasok sa tirahan ng iba laban sa kagustuhan ng may-ari ay paparusahan ng pagkakulong at multa ng hindi higit sa 200,000 pesos. Kung ang pagkakasala naman ay ginawa sa pamamagitan ng karahasan o pananakot, ang parusa ay mas mabigat na pagkakulong. Pero ang mga provision na ito ay hindi applicable sa sinumang tao na papasok sa tirahan ng iba na ang kanyang layunin, ang kanyang purpose ay para maiwasan ang ilang malubhang pinsala sa kanyang sarili o kaya pinsala sa nakatira ng tirahan o kaya sa ibang tao. Hindi rin ito applicable sa sinumang tao na papasok sa isang tirahan para ang kanyang layunin, ang kanyang purpose ay magbigay ng ilang serbisyong humanity o kaya justice. Hindi rin ito applicable sa sinumang tao na papasok sa cafe, tavern, inn at iba pang mga public places habang ang mga public places na ito ay bukas. Base sa provision ng batas na ito, tatlo ang mga elemento ng trespass to dwelling. Number 1, ang nagkasala ay isang pribadong tao. Pangalawa, pumasok siya sa tirahan ng iba. At pangatlo, ang kanyang pagpasok ay labag sa kalooban ng nasabing naninirahan o kaya tumitira sa bahay na ito. So, balikan natin ang katanungan ng ating viewer. Pwede ba siyang kasuhan kung gano'n ng trespass to dwelling? Ang pangalawang elemento sa trespass to dwelling ay pumasok sa tirahan ng iba. Ang tanong ngayon, considered ba, may tuturing ba na bakuran ay kasama sa definition na tirahan o dwelling? Sa konteksto ng batas ng Pilipinas, ang terminong tirahan ay anumang structure kung saan naninirahan ang mga tao tulad ng mga bahay, apartment, condominium at iba pang mga gusaling tirahan. Ang trespass to dwelling ay pagpasok sa actual na tahanan, actual na tirahan. Hindi kasama ito yung mga lugar sa labas ng tahanan tulad ng mga open o bukas na bakuran, garden. Hindi kasama ito sa tinatawag na dwelling o tahanan. Kahit na may bakod pa ito, may gate pa ito, hindi may tuturing na kasama sa tirahan o tahanan. Kaya sa ating viewer, hindi ka makakasuhan ng trespass to dwelling dahil hindi ka naman pumasok sa actual na tahanan. Hindi ka pumasok sa mismong tirahan. Ayon sa iyo, kinuha mo lamang ang iyong nakawalang aso sa loob ng bakuran, hindi sa loob mismo ng tahanan. Kung ang isang tao na walang permiso, walang pahintulot, pumasok sa isang nabakuran na property o ari-arian nang hindi pumasok sa mismong bahay, ang kanyang ginawa ay hindi maaring isang trespass to dwelling sa ilalim ng Article 280 ng Revised Penal Code. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!